Sa atin pong mabuting balita ngayong umagang ito, napakaganda ang hamon na iniiwan sa atin bilang mga kasapi ng simbahan. Narinig po nating nagtanong ang ating Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? Sino raw ang anak ng tao ayon sa mga alagad? At iba-iba ang sagot nila. Merong nagsasabi na siya ay si Juan Bautista. Merong nagsasabi na siya ay si Elias. Merong nagsasabi na siya ay Mesiyas na tagapagligtas. At itong mga tanong na ito ay magandang tanong din para sa atin. Sino para sa atin ang ating Panginoong Jesus? Sino para sa atin yung pinuntahan natin dito sa lugar na ito? Sino para sa atin yung nilalapitan natin araw-araw kung saan tayo ay nagdadasal at humihingi ng tulong? Bakit po mahalaga ngayong umagang ito sa kapistahan o dakilang kapistahan ni San Pedro at San Pablo Apostol na usisain natin ang sagot sa tanong na yan? Sapagkat bilang mananampalataya, baka mali o kulang kung hindi man mali ang pagkakakilala natin sa Kanya, katulad ng mga pagkakilala ng iba sa ating Panginoong Jesus. At kung kulang o mali ang pagkakakilala natin sa Kanya, hingin natin ang biyaya sa Panginoon, sa Diyos Ama, na maituwid at mapalakas ang ating pagkakakilala sa Kanya o pagkakakilanlan sa Kanya. Bakit po mahalaga itong sinasabi natin ito? Sapagkat kung paano natin nakilala ang iba, ganon din tayo makaka-establish ng relationship sa kanila. Pagka mali ang ating pagkakilala, di mali din yung relationship natin na i-establish sa kanila. At ganyan yung nangyari sa mga tao nung tanungin ng ating Panginoong Jesus yung pagkakakilala nila sa Kanya. Mali yung pagkakakilala sa Kanya, kaya yung na-establish nilang relationship ay mali rin. Paano naka-establish ng tamang relationship at tamang pagkakakilala si Pedro at ang kanyang mga apostol na siyang dahilan kung bakit sila'y nakapagbuwis ng buhay? Ang sagot po dyan ay walang iba kundi dahil sa biyaya ng Diyos. Narinig po natin na sinabi ng ating Panginoong Jesus kay Pedro, nung tanungin siya, sino? Ako, Simon Pedro. Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At sumagot naman ang ating Panginoong Jesus, hindi ito inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. Ang ibig sabihin, ang tama palang pagkakilala sa Panginoong Jesus ay bunga ng biyaya ng Diyos Ama na pwede nating hingin upang maging tama ang ating relationship sa ating Panginoong Jesus. Kasi pwedeng kinikilala natin siya bilang kaibigan. Pwedeng kinikilala natin siya bilang someone who is greater than anyone among us or anybody among us. Pwede rin ang pagkakilala natin sa Kanya ay isang Diyos na malayo sa ating lahat. Pero hindi Diyos na tagapagligtas, hindi anak ng Diyos. At maganda na tama
ang ating pagkakilala sa Kanya para tama din ang maging relasyon natin sa Kanya. Para po sa inang simbahan na ipinasa sa atin hanggang ngayon ang pagkakakilanlan sa ating Panginoong Hesus. Si Jesus para sa ating mananampalataya, kasapi ng simbahan, ay Diyos at Siya ay yung tinatawag na ikalawang persona. Siya ay anak ng Diyos sa iisang Diyos. Ikalawang persona sa iisang Diyos. At Siya ay Diyos din. At Siya ang nagligtas sa atin. Malinaw po o maganda po yung faith confession na yan. Napakayaman ng faith confession na yan. At dapat dyan umikot yung ating pagkakakilanlan sa Kanya. Wala nang iba pa. Kaya ang pagkakilala ng tama sa ating Panginoong Hesus ay isa ring paglalakbay para sa atin. Katulad din ng paglalakbay ni na Peter at Paul patungo sa tamang pagkakakilanlan kay Jesus. Si Pedro, bago nakilala ng tama ang ating Panginoong Hesus, ay isang simpleng mangingisda. Isang simpleng mamamayan na marahil ay faithful sa kanyang nagis ng pananampalataya, pero hindi tama. Si Paul, bago nakilala ang ating Panginoong Hesus, ay isang persecutor ng mga Kristiyano. At inaamin niya ito ayon sa banal na kasulatan. Pero nung makilala nila ng tama ang ating Panginoong Hesus bilang tagapagligtas at bilang Diyos, nagbago ang kanilang buhay. At hindi lang nagbago ang kanilang buhay, naging tama ang direksyon ng kanilang buhay at nag-alay ng buhay para sa Panginoon. Silang dalawa ay namatay bilang martir ng simbahan na siyang pundasyon ng pananampalatayang ating pinakikinabangan ngayong mga panahon na ito. Kaya malaki ang utang na loob natin bilang mga anak ng Diyos, bilang kasapi ng inang simbahan sa pamamagitan ng binyag sa dalawang ito at sa mga apostoles na nagbuwis din ng buhay para lumago ang pananampalataya natin ngayon. Paano nila nagawa ito? Ang susi dyan, ayon sa ating mabuting balita, o ang sagot dyan, ayon sa ating mabuting balita, ay sapagkat tama ang kanilang pagkakilala sa ating Panginoong Hesus bilang Mesiyas at anak ng Diyos na siyang nagligtas at tumubos sa ating lahat. Sino para sa inyo ang ating Panginoong Hesus? Hilingin natin sa ating Diyos Ama na ipagkaloob din sa atin ang tamang biyaya upang kilalanin ng higit o makilala ng higit ang ating Panginoong Hesus at maging tama ang ating pagkakilala sa Kanya upang katulad ni na Pedro at Paul or Pablo, makapag-alay din tayo ng ating sarili para sa kalalago pa ng pananampalataya ng marami.